Ang storyang ito ay pinamagatang Ang Pinsan Kong Inosente, Episode 4 by Ryan Time. Simulan na natin ang kwento. Tinuruan ko ang sarili kong huwag magselos. Wala naman kasi akong karapatang magselos. Unang-una, magpinsan kami at parehas kaming lalaki. Pangalawa, hindi niya naman ako mahal na tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Mahal niya nga ako pero bilang kuya. Bilang pinsan. Tsaka gusto lang niya man ako makasama. Alam kong parehas kaming sabik sa kapatid na lalaki. Kasi dalawa lang silang magkapatid. Siya at si Jessica. Ako naman sa apat na magkakapatid, ako lang ang lalaki. Baka nga dahil sabik lang kami sa kapatid na lalaki. Yun na lang yung iisipin ko. Dapat kong itama ang mali. Dapat iwaksi ko ang nararamdaman ko na to. Pero hindi talaga eh. Mahal ko talaga siya. Ay, bakit ganun? Ang hirap. Mag-focus ka. Mali. Maling-mali. Mali ang nararamdaman mo. Hindi ikaw yan. Lalaki ka, Ryan. Umayos ka. Lumipas ang ilang buwan. Okay na kami ngayon. Pero minsan, naiilang pa rin kami sa isa't isa. O baka ako lang ang naiilang. Sobrang clingy pa rin niya kasi. Lagi niya akong niyakap sa pagtulog. Minsan, nagugulat na lang ako bigla dahil bigla siya nangiyakap kahit nasa public area kami. Buti na lang, ang alam ng lahat ay magpinsan kami. Madalas ko rin siyang napapansin yung mga titig at ngiti niya na para bang nangaakit. Ngunit sadyang makulit rin ako. Pinagmamasdan ko siya habang natutulog. Natutokso kong halikan yung labi niya pero pinipigilan ko. Pero hindi nakakaligtas ang pisngi niya sa mga halik ko. Lagi kong inaayos yung kumot niya. Paano ba naman? Napakalikot matulog. Binabantayan ko siya habang natutulog. Hinahawi ang buhok niya na para bang nagpapatulog ng bata. Hanggang doon ko lang naman siya kayang pagsilbihan eh. Kahit sa pagtulog lang ay maalagaan ko siya. Maiparamdam ko na mahal ko siya. Mahawakan, matitigat at mahalikan man lang kahit sa pagtulog. Maiparamdam ko sa kanya yung pagmamahal ko. Kahit na ako lang ang nakakaalam at nakakita sa pag-aalagang ginagawa ko. Kahit sa pagtulog lang. May times din naman na pinapatulan ko yung yakap niya. Pero bumibitiw kaagad ako. Alam mo na, umiiwas. Tsaka wala akong tiwala sa sarili ko. Mamaya, bumigay na naman ako sa charm at sa pagiging sweet niya. Kaya na dati, lagi pa rin ako may topak. Madalas akong tupakin, lalo na kapag narin yung girlfriend niya. Topak plus selos equals volcanic eruption. Kapag tinutopak naman ako, alam niya kung paano ako pangingitin ulit. At yun ang kinaiinisan ko. Kasi gusto kong mainis sa kanya ng matagal. Pero bumibigay naman kagad ako sa panunuyo niya. Minsan, naisip kong mali siguro na binigyan ko pa ng chance ang closeness namin. Kasi lalo lang na ipamumukha sa akin ng puso ko
na si Jake ang tunay na tinitibok nito. 20 years old na ako. At last year ko na sa college. Sa wakas, last year na lang ng paghihirap ko. Gagraduate na rin ako sa course na BSBA. Si Jake naman noon ay nasa 17 years old at freshman naman siya sa school na pinapasukan ko. Sabi niya, doon niya gustong mag-aral para magkasama pa rin kami. BS major in marketing naman ang kinuha niya. Nagulat nga ako kasi ang alam ko, gusto niyang mag-marine transport. Kaso, wala sa school namin ang kurusong yun eh. Kaya marketing na lang ang kinuha niya. Sabi niya kasi, ayaw niyang mahiwalay sa akin. Kinikilig nga ako noon ng palihim nang sabihin niya yun. Tatama rin kasi akong mag-aral kuya pag hindi tayo parehas ng school. Sambit niya. Wala na sila ni Jellic. Expected naman yun. Pero may bago na naman siyang girlfriend ko no. Mas magandang sabihin siguro na shota lang. Pinaikling short time relationship. At shit. Ako naman, nagkaroon din ng ilang girlfriends. Pero may isang babae na binabalik-balikan ko. Yun si Jonah. Siya lang kasi yung matyaga sa akin. Kahit ilang beses ko siya nasasaktan. Ang sama ko, no? Special naman talaga sa akin si Jonah eh. Hindi ko lang talaga mapigil ang sarili kong magkamali. Kuya, ramdam ko na mahal ka ni Jonah. Sabi ni Jake. Nakatambay kami sa favorite naming tambayan malapit sa school. Alam ko naman yun, Jake. Hindi ko lang din kasi maintindihan ang sarili ko. Di ko rin maiwasang magkamali. Parang ikaw. Papalit-palit ka rin ng girlfriend. Pero meron pa rin nag-iisang mas matimbang sa lahat. Para sa akin, si Jonah yun. Siya nga pala kuya. Malapit ka nang graduate. Saan mo gusto magtrabaho? Kahit saan. Siguro kung sino yung unang tumanggap sa akin. Sagot ko nun. Alam mo kuya, nalulungkot ako. Kasi mawawala ka na sa school eh. May himig na lungkot yung boses niya. Ayos lang yun, Jake. Gagraduate ka rin naman. Nakangiti kong sagot sa kanya. Ngumiti lang din siya pero mababanaag mong lungkot sa mga mata niya. Pumuntong hininga ako saka nagsalitang muli. Ay, hanggang kailan kaya tayo ganito? Tanong ko habang nakatingin sa malayo. Naramdaman kong tumingin siya sa akin at ngumiti. Anong ibig mo sabihin, kuya? Balik na tanong niya sa akin. I mean, yung tayo, yung closeness natin, hanggang kailan? Tapos tumingin ako sa kanya. Habang buhay, kuya. Habang nabubuhay tayo, close pa rin tayo. Nakaramdam ako ng comfort sa sagot niya. Kaya nginitian ko siya. Sorry Jake ah, kung madalas akong may topak. Okay lang naman sa akin yun. Sanay na ako.
Pero sana, huwag mo nang uulitin yung time na hindi mo ko pinapansin ha. Nahihirapan kasi ako eh. Nagkatitigan kami noon. Pero kaagad kong binawi. Kung alam lang niya sana kung ano talaga yung nararamdaman ko para sa kanya. Kung gaano ako kasaya kapag kami lang dalawang magkasama. Pag sinabi ko naman na mahal ko siya, hindi bilang pinsan, baka umiwas na siya sa akin eh. Kinuntento ko na lang ang sarili ko sa mahabang panahon na pinapasaya niya ako nang hindi niya alam. Kinuntento ko na lang ang sarili ko sa mga ngiti at tingin na nagpapakilig sa akin. Hanggang kailan nga kaya? Sana kayanin ko ang habang buhay na itago sa kanya kung anong status niya sa puso ko. Hindi ko alam kung ano ang patutunguhan namin. Napagkwentuhan din namin ang mga pangarap namin sa buhay. Sabi niya, gusto niya kahit may mga asawa at anak na kami, ay magkasama pa rin kami. Gusto niya magkatabi lang ang bahay namin. Gusto niya sa Davao na kami tumira, doon sa lupa ng lolo at lola namin, kung saan ako lumaki. Madalas ko kasing ikwento sa kanya na masarap tumira sa probinsya, lalo na yung malapit kami sa dagat. Gusto raw niyang maranasan yung buhay ko dati sa probinsya. Nakakatuwa kasi kasama ako sa mga pangarap niya. Tara na! Tapos na yung lunch break ko. May quiz kami ngayon. Pag-aaya ko sa kanya. Saka kami sabay naglakad papasok ng school. Nang mag-uuwian na, as usual, magkasabay pa rin kami. Nag-aantayan kasi kami kahit pa na minsan nang unang matapos yung klase ko. Ganoon din siya sa akin. Hinaantayin niya ako pag nauna siyang matapos. Kilala mo ba si Enzo, kuya? Enzo? Sino yun? Sagot ko. Bago lang siya sa lugar natin. Gustong makipagkaibigan. Okay. Nag-aaya siyang makipag-inuman kasamang tropa natin. Punta tayo. Gusto ko kasing uminom eh. Nag-away na naman kasi kami ni May. Yung bagong girlfriend niya. Okay. Wala namang pasok bukas eh. Tsaka sabik na rin ako sa alak. Sabik na rin tong lalamunan ko. Ngiti kong sagot sa kanya. Mukhang tinamaan ka na sa May na yun ah. Seryoso ka na ba sa kanya? Madalas din niya kasi nakakwento si May sa akin. Hindi ko alam kuya eh. Sabay tawang papilit. Mukhang kinamaan na nga itong pinsan ko kay May ah. Nakaramdam ako ng bitterness pero pinilit ko na lang baliwalain. Kumain muna ako ng hapunan. Saka dumating si Jake. Nagmamadali akong ayain dahil nagsimula na daw yung inuman. Malaki rin ang bahay nila Enzo. Mukhang mas may kaya sila sa buhay kaysa sa amin. Tumuloy na kami sa loob at pinakilala sa akin ni Jake si Enzo. Kuya, eto si Enzo. Bago kong tropa. Inilahad ko ang kamay at nag-shake hands kami. Nagkangitian. May itsura tong si Enzo. Walang duda. Matangkad, maputi, at singkit din ang mata. Pero yung features niya ay parang Japanese. Mukhang maalaga sa katawan kasi makinis at firm ang muscles niya. Para siyang binabatang Paul Jake. Yung sa PBB dati.
Enzo, ito naman si Kuya Ryan. Pinsan ko. Sambit ni Jake. Oh, tropa! Sabi ko kay Enzo noon. Yun ang way ko ng pag-welcome sa kanya. Tropa! Sagot naman ni Enzo na nakangiti. Ayun, dating gawi. Inuman, alaskahan, yosi dito, yosi doon, at tawanan na walang humpay. Mukhang okay si Enzo. Mukhang makakasundo ko to. Nalaman kong first year college na pala siya at varsity sa school nila. Kilala nga raw siya bilang dynamite sa school nila dahil lagi siyang MVP sa basketball. Kakahiwalay lang daw niya sa girlfriend niya. At nasense kong babaero din tong mokong na to. Mas madalas akong kausapin ni Enzo. Kaya parang close na kami. Minsan, napapansin kong tumitingin si Jake sa gawin namin. Kasi mas madalas kong kakwentuhan si Enzo. Hindi ko alam kung ano yung nakita ko sa mga mata niya pag tumitingin siya sa amin. Nagsiselos kaya siya? Napapangiti na lang ako nun. Halos lasing na ang lahat pati si Jake. Naparami kasi yung inom niya. Ako naman, sakto lang. Lasing lang pero hindi lasing. Isa din kasi ako sa mga tumatagal pagdating sa inuman. Ako yung tipong nagliligpit pa ng pinag-inuman habang yung iba ay tulog na. Yung iba sa kanila ay nakatulog na. Yung iba naman ay pinagtripan ng muka. Pinagdodrawingan ng kung ano-ano. Grabe. Balak sana nilang drawingan sa mukha si Jake pero pinigil ko. May respeto kasi sila sa akin. Kahit pa paano kasi ako yung medyo matured mag-isip sa lahat. Hindi na kami nagpaalam. Kailangan na namin umuwi ni Jake. Inakay ko siya habang naglalakad. Walking distance lang naman kasi yung bahay namin. Doon ko na lang muna siya patutulugin sa amin. Mukhang close na kayo ni Enzo ah. Medyo pautal-utal niyang sabi habang naglalakad. Lasing na kasi siya. At minsan, naduduwal at pinipigil pang masuka. Si Enzo? Okay naman siyang kaibigan. Pagkapasok namin sa bahay ay patakbong tinungo ni Jake ang toilet. Malamang, susuka. Kasi kanina pa siya naduduwal kakapigil ng suka niya. Ay, hindi pa rin talaga niya ako matalo-talo pagdating sa inuman. Lagpas kalahating oras na, hindi pa siya lumalabas ng banyo. Balak ko kasing maligo muna bago matulog. Kaya inantay ko siyang lumabas ng banyo. Kinatok ko muna siya. Kasi hindi pa din lumalabas at walang sumasagot. Jake! Jake! Medyo malakas kong sambit habang kinakatok pa din ang pinto at wala pa rin sumasagot. Ano ba, Jake? Buksan mo na nga tong pinto. Kanina ka pa dyan eh. Katok pa din ako ng katok noon. Nung wala pa ding sumasagot ay kinuha ko ng spare key at kaagad kong binuksan. Nagulat ako at nakahiga si Jake sa toilet habang puro suka ang paligid niya. Ay, walang pinagbago. Ganyan na ganyan ang setup namin dati pag sobra siyang nalalasing. Jake, tumayo ka na dyan. Ako na magpapaligo sa'yo. Hindi naman na bago sa amin ang magsabay maligo at ang paliguan siya. Ganun kasi siya pag sobrang lasing.
Pinilit niyang tumayo pero naduduwal pa din. Hinang-hina pa din siya. At minsan ay parang natutumba. Kaya inalalayan ko ulit. Nag-aalangan akong hubaran siya. Kasi parang may iba na naman akong nararamdaman sa mga oras na yun. Tinanggal ko muna ang tuwalang nakatapis sa akin. Kaya hubot-hubad na ako. Sinimulan kong tanggalin ang mga damit niya. Hanggang sa brief na lang niya ang natira. Medyo nag-aalangan ako. Nang mahubad ko ng lahat ng saplot niya ay natigilan ako. Napatitig ako sa mukha niya na nakapikit noong panahon na yun habang nakatayo. Buwaba ang tingin ko sa katawan niyang pinapangarap kong maangkin. Hanggang sa pagkalalaki niya noong natutulog pero malaki pa din. Naramdaman kong hindi magtagal ay magagalit na yung Junjun ko noon. Kaya muli kong kinuha ang tuwalya at tinapis sa sarili ko. Baka kasi makita ni Jake na tinitigasan ako nang dahil sa kanya. Binuksan ko ang shower. Binasa ang buong katawan niya. Sinimulan ko na din siyang shampoohan. Sinabon ko ang katawan niya na lalo nagpagalit kay Junjun ko. Iniwasan kong masagi ang Junjun niya. Umupo ako para maabot ko ang mga paa niya upang masabon ko rin ito. Nung nakatayo na ulit ako ay nagulat ako sa inastan niya. Nakapikit pa din siya pero kinuha niya ang kanang kamay ko at idinikit sa pagkalalaki niya. Napatigil ako dahil sa kaba at sa sensasyong nararamdaman ko. Hindi ko ginalaw ang kamay ko na noon ay nakadikit na dikit sa ari niya. Para akong napako noon. Sige na kuya. Sabunin mo na. Huwag ka nang mahiya. Namumula na yata ako. Ay oo nga. Namumula nga naman talaga ako. At salamat sa alak dahil namula ako. Nakapikit pa din siya pero nakangiti. Habang binabanggit niya ang salitang yun. Nilabanan ko ang isip ko. Sinabon kong bahagya pati ang mga friends ni Junjun niya. Hindi ko kayang tagalan kaya inalis ko kaagad ang kamay ko. Pero pinigilan niya. Sige pa kuya. Idinikit niya uli yung kamay ko sa ari niya. Nakaramdam kong nalilibugan siya dahil dahan-dahang tumitigas ang Junjun niya. Alam ko na ang gusto niyang mangyari. Para bang may sumisigaw sa isip ko na bawal! Hindi pwede. Kaya binawi ko kagad ang kamay ko. Nagulat ako sa sumunod na ginawa niya. Kinabig niya ako palapit sa kanya at nagdikit ang mga katawan namin. Nanlaki ang mga mata ko na mabilis niyang nilapit ang mga labi niya sa mga labi ko. Sa pagkakagulat ko at sa pagkakasabik na maranasan ulit yun, ay hindi na ako nakapalagpa. Ramdam ko ang pananabik niya. Pinilit niyang buksan ang mga labi ko na noon ay nagsisimula na rin kumilos dahil sa sensasyong dala ng mga halik na yun. Naging mapusok ang halikan namin. Pakiramdam ko noon, nasa langit ako. Pakiramdam ko, naibsan yung matinding uhaw na nararamdaman ko na siya lang ang tanging makakapuno. Naramdaman ko ang unti-unti niyang inihiwalay ang mga labi niya. Nanatili ako nakapikit. Ayokong makita ang mukha niya. At ayokong makita niya ang reaksyon ko. Alam mo bang, mahal na mahal kita?
Matagal na? Mahina niyang sambit na ikinagulat ko. Minulat ko ang mga mata ko at nakita ko nakipikit siya. Hindi ako makapaniwala na sinabi niya sa akin yun. Mahal na mahal daw niya ako? Nananaginip ba ako? Gusto kong maluha sa saya. Sumakit ang ulo ko bigla. Parang hindi kayang i-process ng utak ko yung mga nangyayari ng mga panahon na yun. Gustong gusto ko yung mga narinig ko pero hindi ko na alam yung gagawin ko. Baka kasi lasing lang siya kaya nasabi niya yun. O baka nagkamali lang. Madaming katanungan sa isip ko at hindi ako handa. Yumuko lang siya at nagsimulang humikbi. Umiiyak siya. Bakit mo nagawa sa akin to, May? Bakit? Nakapikit siya pero tumutulo ang mga luha niya. Kasabay ng tubig na umaagos mula sa shower. At doon ako mas nagulat. After all, hindi pala ako'y nasa isip niya. Habang hinahalikan ako at sinasabi niyang, mahal na mahal kita. Umaasa na naman ako. Sa bagay, paano niya naman mamahal ng isang katulad ko? Lalaki, kuya at pinsan pa niya. Masakit. Sobrang sakit. Nasasaktan ako dahil nasasaktan siya. Mahal niya si May at nasasaktan siya. At ang mas masakit ay yung halik na yun at ang mga salitang yun ay hindi pala para sa akin. Naramdaman ko na lang na tumulo na rin pala ang mga luha ko. Niyakap ko na lang siya. Yakap na para iparamdam na nakikiramay ako sa nararamdaman niya. Para bang may sinasabi ang isip ko na hanggang dyan ka na lang. Huwag ka nang umasa. Malayang tumulo ang mga luha ko. Hinayaan ko silang umapaw. Kasi pakiramdam ko noon, punong-puno na ako. Yung nararamdaman ko sa kanya ay dapat ko nang itago habang buhay. May mahal na siyang iba na hindi ko pwedeng tutulan dahil wala akong pwesto para gawin yun. Mamahalin ko na lang siya ng patago. Binanlawan ko na siya at naligo na rin ako. Lumabas na kami ng banyo. Habang akay-akay ko siya, tumuloy na kami sa kwarto sa taas. Nagbihis na ako at inabutan ko rin siya ng damit na susuotin niya. Hirap na hirap siya magbihis dahil sa sobrang kalasingan. Tutulungan ko sana pero pinigilan ko ulit ang sarili ko. Humiga na kami sa kama. Nakatihaya siya habang nakatalikod naman ako sa kanya. Ipinagpatuloy ko ang luha ko na tahimik at hindi niya naririnig. Hanggang kailan? Tanong ng isip ko. Saka naramdaman ko ang bisig niyang yumaya po sa akin. Hinayaan ko lang at nakatulog na ako noon. Napagdesisyonan kong pigilan ang nararamdaman ko sa pinsan ko. Kasi alam kong wala na akong pag-asa sa kanya. Hanggang kuya lang ang tingin niya sa akin. Alam ko, napapansin niyang medyo distansya na ako. Lumipas ang ilang buwan
medyo nagiging close na rin kami ni Enzo. Ewan ko ba pero masarap din siyang kasama. Nakagaanan ko na siya ng loob. Madalas kasi siya magpunta sa bahay at sunduin ako para mag-basketball. Mas madalas ko na rin siyang kasama kumpara kay Jake. Minsan, kasama din namin si Jake maglaro pero mas madalas kami lang dalawa ni Enzo. Tsaka, medyo busy rin si Jake kay May. Mukhang okay na rin naman sila. Oo, aaminin ko, nagpupuyos ang damdamin ko kapag magkasama sila pero ibinabaling ko na lang sa ibang bagay. Ray, basketball tayo. Ray, laro tayo ng Xbox sa bahay. O kaya, Ray, movie trip tayo sa inyo. Madalas na pag-aaya ni Enzo sa akin. Aaminin ko, medyo nakatulong din yung para unti-unti kong makalimutan kung ano man yung nararamdaman ko kay Jake. Ito nga siguro yung kailangan ko para hindi na lumalim pa yung pagmamahal ko sa kanya. Ray, tara bar tayo. Sagot ko. Pag-aaya ni Enzo. Sige ba? Sino-sino tayo? Tanong ko. Tayo na lang. Huwag mo nang isama si Jake baka kasi kulangin ako eh. Sige, anong oras? Ngayon na. Magbihis ka na. Uwi din ako para mapagbihis. Sa isang bar sa may Tomas Morato kami nagpupunta. Chill-chill lang. Ayoko rin naman kasing sumayaw. Gusto ko lang talagang uminom. Salamat nga pala. Malakas na sabi niya. Medyo maingay kasi sa loob kaya kailangan lakasan yung boses para magkariningan. Bakit? Salamat saan? Tanong ko sa kanya. Tinanggap niyo ako sa tropa niyo. Aha, okay lang. Okay ka na naman din kasing kasama eh. Magaan nga yung loob ko sa'yo eh. Sagot ko nun kay Enzo. Ako din, Ray. Magaan yung loob ko sa'yo. Pakiramdam ko nga, best friend na kita eh. Okay, best friend. Ngiti kong sambit sa kanya. Hindi na din kami masyadong umorder ng alak. Okay na sa amin yung chill-chill lang. Tapos umuwi na rin kami katapos nun. Mula noon, may best friend na akong tatawagin. Napapadalas lalo ang punta niya sa bahay. Kilala na din siya ni Mama. Kaya labas-masok na lang siya sa bahay noon. Minsan, doon na din siya natutulog. Nakakasabay din namin siya ni Jake sa pagligo na nakahubot-hubad. Minsan, dalawa lang kami natutulog sa bahay. Minsan naman, kami tatlo ni Jake ang magkakatabi. Nararamdaman kong minsan na parang nagsiselos si Jake. Kasi, mas madalas ko nang kasama si Enzo. Sige kuya, kayo na lang ni Enzo. Tinatamad ako eh. Nag-aya kasi si Enzo na mag-basketball. Kaya, inaya ko rin si Jake. Aba, tinatamad ka na ngayon sa akin? Kunwari nagtatampo ako. May problema ba kayo ni May? Wala kuya. Tipid niyang sagot. Eh bakit nga? Eh tinatamad nga ako. Pansin ko, lagi kang tinatamad pag inaaya kita. May problema ba? Sandaling katahimikan at hindi siya umimik. Jake! Sigaw ko sa kanya. Wala nga kuya. Hindi pa din tumitingin sa akin. Eh ano yung pinagkakaganyan mo? Tanong ko. Wala. Nainis na ako, Jake. Ikaw kasi kuya. Matamlay niyang sabi.
Anong ako? Tumingin ako sa kamay niyang busy kakabrowse sa cellphone. Bitawan mo nga muna yung cellphone mo. Tatapon ko yan. Pagbabanta ko. Tapos tumingin siya sa akin. Ikaw kasi. Sagot niya. Ano nga? Inis na talaga ako ng mga panahon na yun. Kasi mas madalas mo na yung kasama yung Enzo mo. Ano ka ba, Jake? Tropa natin yun. Ikaw pa nga yung nagpakilala sa akin, di ba? Nakakalimutan mo na kasi ako pagkasama mo siya. Yumuko siya at nakasimangot. Malungkot ang mga mata niya. Napalitan ng ngiti yung inis na nararamdaman ko. Nagsiselos kasi siya kay Enzo. Siya kasi yung lagi kong kasama. Nagsiselos ba yung bunso ko? Nanunudyo kong sabi. Nakangiti ako ng wagas-wagasan. Masarap pala sa pakiramdam na nagsiselos si Kupal eh. Parang gusto ko lalo siya tuloy na pagselosin. Tapos hindi pa rin siya kumikibo. Nagsiselos ka, no? Panunokso ko. Hindi ah. Bakit naman ako magsiselos? Ang cute niya talaga. Ay. Ayaw pong umamin. Dagdag ko nun. Hindi nga kasi. Hiniliti ko siya sa tagiliran nun. Malakas kasi yung kiliti niya doon. Tawa siya ng tawa. Hindi ko tinigilan hanggang sa nahirapan na siya. Na huminga at kakatawa. Saka sumurrender nagsabi na, Oo na kuya. Oo na. Tama na. Kasi hindi na ako makahinga. Habang hirap huminga sa kakatawa. Saka ako tumigil. Halika na nga. Tama na yung drama mo. Ang laki kaya ng ngiti ko ng mga time na yun. Sumunod naman siya. Nag-basketball lang kami kasama yung buong tropa ng mga panahon na yun. Hanggang sa dumilim at nagsiiwian na pagkalaunan. Sumabay si Enzo sa bahay. Naramdaman ko namang hindi masyado nagsasalita si Jake. Nagsiselos na naman siguro. Ay, ang cute niya magselos, promise. Mas lalo siyang gumagwapo. Linggo noon at walang pasok. Wala si Jake. Kasama si May. Manonood daw ng sine. Kaya pinuntahan ko si Enzo. Nababagot kasi ako sa bahay. Kilala din naman ako ng parents at mga kapatid niya. Kaya labas-masok din ako sa kanila. Boy, Xbox tayo, nababagot ako eh. Pag-aaya ako kay Enzo. Natapos kami mag-Xbox. Nag-aya si Enzo na magkape. Siya daw yung magtitimpla. Gusto ko kasi yung timpla niya ng kape na parang caramel yung lasa. Nakagawin na din namin yon. Tapos natambay sa bubong ng bahay nila at pag-aantay ng sunset. Ayun nga ang nasa bubong na kami ng bahay nila. Nagyosi habang nagkakape. Ayaw niya din kasi magpakita sa parents niya na nagyosi siya. Kaya yun ang naging hideout namin. Doon ko kinuwento sa kanya kung gaano kami ka-close ni Jake. At nasabi ko din sa kanya na ako ang nagturo kay Jake na magjakol at humalik. Sa tingin ko naman, kasi safe ang secret ko kay Enzo. Kaya magaan ang loob kong sabihin sa kanya yun. Ang tanging ko lang hindi sinabi sa kanya ay kung ano yung nararamdaman ko para kay Jake. Alam mo, Rai, maswerte si Jake at may pinsan siyang katulad mo. Nakangiti niya sabi. Hindi ka naiilang sa akin nang malaman mo naghalikan na kami ni Jake dati? Tanong ko kay Enzo noon. Bakit naman ako maiilang? Alam ko namang walang mali siya yun. Sabagay,
Best friend nga kita eh. Kaya ako to sinasabi sa'yo kasi may tiwala ako sa'yo. Nakangiti kong sabi sa kanya. Sandaling katahimikan nun. Ray, may gusto akong sabihin sa'yo. Kaso, baka magalit at umiwas ka. Panimula ni Enzo nun. Tahimik lang ako, nag-aantay ng sasabihin niya. Ray, gusto kita. Ano? Nagtataka kong tanong. Sabi ko gusto kita, Ray. Gusto din naman kita eh. Kaya nga best friend tayo, di ba? Sabi ko naman. Iba ang ibig kong sabihin. Tiningnan ko siya at nakayuko na siya. Para bang nahihiya. Gwapo din naman talaga tong si Enzo. Papa Bol. Siyempre, nagulat ako kaya pala napapadalas ang pagdalaw niya sa akin. Nakuha ko din naman kagad yung gusto niyang sabihin pero wala akong ibang nararamdaman sa kanya bukod sa pagiging best friend. Kung ano man yan, huwag kang mag-alala. Naiintindihan kita, Enzo. At hindi ako magbabago sa'yo. Hinawakan ko siya sa balikat habang sinasabi yun. Humanga ako sa kanya kasi malakas yung loob niyang aminin kung ano yung nararamdaman niya. Samantalang ako, hanggang tago na lang. Medyo guminhawa ang mukha niya nung sabihin ko sa kanya yon. Promise? Hindi ka lalayo sa akin? Promise, Enzo. Gusto mo, pinky promise pa tayo eh. Nagtawanan kami at sandaling katahimikan. Pero Ray, totoo yun. May gusto ko sa'yo dati pa. Kahit nung unang kita ko pa lang sa'yo. Pero, hindi ako bakla ah. Hindi ko nga din maintindihan tong nararamdaman ko eh. Basta, ang alam ko gusto kita. Mahabang sabi niya. Pero, hindi siya nakatingin sa akin. At alam kong naiilang siya. Alam mo, Enzo, naiintindihan kita. Ako man ay ganyan din. Nagkagasto din ako sa lalaki. Actually, mahal ko na nga siya eh. Pero, hindi rin ako bakla ah. Naramdaman ko na lang bigla eh. Tumingin siya sa akin. Nagulat din siguro sa sinabi ko. Si Jake ba ang tinutukoy mo? Tanong niya. Ha? Paano mo nalaman? Pagtataka ko. Wala. Naramdaman ko lang kasi. The way na pahalagahan mo siya ay alam kong iba siya sa'yo. Ganun ba ako kahalata? Bakit si Jake hindi nahahalata yun? Buti ka pa nararamdaman mo. Pero si Jake, manhid yata yun. Alam ko naman na bawal kasi magpinsan kami. Pero, nahihirapan din kasi ako eh. Hindi ko naman pinili na maramdaman to. Malungkot kong sabi. Sayang, wala na pala akong pag-asa sa'yo eh. Sabi ni Enzo. Inidian ko na lang siya pero kung sakali mang kailanganin mo ko, nandito lang ako. You can always count on me. Basta, ipangako mo, walang magbabago sa atin. Wika niya. Salamat. At pangako. Gumaan ang pakiramdam ko dahil sa haba ng panahon na tinatago ko yung nararamdaman ko ay may napagsabihan ako. At alam kong safe ang secret ko kay Enzo. Sumagi din sa isip ko na
tugunin yung nararamdaman niya sa akin. Pero alam kong mali yun. Magiging panakipbutas lang siya pag nagkataon. Gwapo naman talaga si Enzo at hindi siya mahirap mahalin. Pero sa tingin ko, hindi pa ako handa. Hindi ko pa nga kayang aminin sa sarili kong bakla ako eh. Alright, una sa lahat, gusto kong mag-thank you kay Ryan. Shoutout sa'yo bro, sa pagbabahagi ng totoong love story niya. Sobrang galing, wala akong masabi. Ayan guys almost 1 hour tong episode na to. Pangbawi ko na yan sa matagal ko na hindi pag-upload. Grabe no, habang binabasa ko yung eksena nila ni Jake, hindi ko maiwasang kiligin. Aminin nyo, kinilig din kayo, di ba? Pero, tuwing kailan kaya nagiging mali ang pag-ibig? O nagiging mali bang umibig? Kahit na alam mong pinsan mo ito? Kayo guys, kung ikaw si Ryan, itutuloy mo ba at ipagtatapat ang nararamdaman mo sa pinsan mo? Are you ready to face all the consequences of your choice? Sige nga guys, comment nga kayo tapos sa next episode, basahin natin lahat ng comments nyo. And kung meron kayong stories na gustong i-share, please email nyo lang sa email address natin sa iamrensantiago@gmail.com. Yun lang. At maraming salamat. Hanggang sa muli.